Welcome back ulit sa ating channel. So, in this video ay pag-uusapan naman natin ang mga tips or mga feng shui tips sa ating silid kainan. Kung ano nga ba ang tamang ayos, anong tamang furniture para ito ay maging swerte at kaakit-akit. Naniniwala ang sinaunang Chino na ang enerhiya ng iyong kusina or silid kainan ay isang direktang ugnayan sa iyong kayamanan. Kapag walang pera, walang pagkain sa mesa. Ganun kasimple. Sa makatugid, si Feng Shui ang kusina at kainan ay isa sa nangungunang tatlong mahalagang bahagi ng bahay kasama ang pasukan o pangunahing pintuan at mga silid tulugan. Ang lugar ng kainan ay nagpapahiwatig hindi lamang ng kasaganaan ng pamilya, kundi pati na rin ang pagkakaisa at pag-uugnay ng pamilya sa mga pagkain ng magkasama. Kaya alamin natin ang mga tips sa Feng Shui sa lugar na ito. Kaya naman narito ang 8 mga tips sa silid kainan para sa kayamanan at abundance. Number 1. Ang silid kainan ay dapat na malapit sa kusina at mas mabuti sa sulok ng isang bahay upang hikayatin ang pooling ng qi. Number 2, kung ang silid kainan ay nasa isang lokasyon na malapit sa harap ng pintuan, ang iyong mga bisita ay maaring mag-eat and run. Kung nakaranas ka ng ganitong sitwasyon, maaari kang maglagay ng harang para sa pagkakahati or bedded na kortina para ito ang unang view na makikita pagpasok sa pangunahing pintuan. Number 3, ang mga bilog na lamesa ng kahoy. Sa mga silid kainan ay mainam sapagkat ang lahat ay madaling makakita at makipag-usap sa bawat isa. Number 4, ang mga dingding na salamin or salamin ay kapakipakinabang sa isang silid kainan sapagkat pinapakita nila ang pagdodoble ng dami ng pagkain. Ang dami ng pagkain sa mesa ng iyong silid kainan na isang magkakasabay na sumasalamin sa iyong kakayahang gumuhit ng pagmamahal at kasaganaan sa iyong buhay. Alalahanin na huwag maglagay ng kalat resibo sa iyong mesa dahil maaari itong sumisimbolo sa pagdodoble ng iyong mga bayarin. Ang 5, ang 6 ay tamang bilang ng mga upuan upang ilagay sa paligid ng mesa. Subalit ang 8 ay maswerte rin. Ang 6, siguraduhin ang talahanayan or mesa ay hindi sa ilalim ng isang nakalantad na beam or biga dahil ang conflict ay sasabog. Number 7, ilagay ang 3 Diyos ng bituin na si Fuk Lok Sau sa iyong silid kainan upang magdala ng kalusugan, kayamanan at kasaganaan. Number 8, huwag maglagay ng orasan sa iyong kainan dahil ito ay sumisimbolo sa pagtatapos ng kasaganaan ng pagkain. So, yan lamang po ang 8 feng shui tips para sa ating silid kainan. Pero disclaimer lang na sa inyo pa rin naman yan kung paniniwalaan nyo or susundin nyo. Besides, mga gabay lamang ito, mga paalala lamang. At ang ikauunlad ng ating buhay ay nasa sarili pa rin nating mga kamay. So, narito naman ang ilan sa mga tips para sa ating kusina. At yan na nga po ang mga tips, mga tamang lokasyon ng ating kusina at ng kitchen stove na makakatulong sa iyo na maakit ang positibong vibes sa iyong bahay. So, tandaan natin yan, guys. Pero syempre, nasa inyo pa rin naman yan kung susundin nyo. Ito ay binabahagi lang naman natin. Hindi naman ibig sabihin na kapag sinabi natin or sinabi ng iba na ganito ang mangyayari ay susunod tayo. At the end of the day, yung kagustuhan mo pa rin ang masusunod. Kasi ang swerte ng tao ay tayo rin naman ang gumagawa yan. Masasayang lang ang swerte mo kung hindi mo ito tatrabauhin, kung hindi mo sasabayan ng pagsisikap or ng pagtsatsaga. So, baliwala ang swerte kung hindi ka rin kumikilos. Ito ay hindi effective sa'yo, okay? So, para naman sa mga naniniwala, it's up to you kung gagawin nyo sila. So, walang pilitan and good luck! Dati ang aking buhay ay kulang sa sigla. Gandang taglay ko ay hindi nila makita. Ngunit nang
you drop. Sa Easy Shop, gagandang buhay. Pick and pack, shop till you drop. Sa Easy Shop, mundong magiging makulay. Pick and pack, shop till you drop. Sa Easy Shop, gagandang buhay. Pick and pack, shop till you drop. Sa Easy